So for today's video ay naisipan kong linisin ang aming kwarto kasi medyo matagal-tagal na din since last ko siyang nalinis. Sinimulan ko na nga tanggalin lahat ng mga gamit doon sa ibabaw ng headboard namin at pinunasan ko siya kasi medyo maalikabok na nga. And as you can see guys, may secret storage yung headboard namin na hindi na ngayon secret kasi nakita nyo na nga sa video. Ang usual ko lang nilalagay dyan is yung mga skincare ko kasi kadalasan pag umakyat na ako sa taas nakakalimutan ko siyang dalhin. So naisipan ko dyan na lang siya ilagay sa loob ng storage ng headboard. And nilinis ko na rin nga itong computer table ko kasi medyo maalikabok na din siya. And since may allergic rhinitis ako, every time na may alikabok, sobrang kali talaga ng ilong ko and lagi akong bumabahing. And every time na bumabahing ako, pati yung mata ko humahapdi na din. Automatic computer table nga pala ito, and if ever gusto mo mag-work na nakatayo, pwede mo siyang pataasin and pwede mo din siyang i-adjust pababa kung gusto mo nang umupo. Sobrang worth it nga ng table na to kasi since nagkaroon ako nito, hindi na sumasakit yung likod ko. Then, nag-vacuum na din ako para matanggal yung mga buhok at alikabok. Alam nyo ba guys, yung vacuum, pangarap ko lang siya nung bata ako. Maliit siyang bagay para sa iba, pero para sa akin, sobrang dream ko siya. Feeling ko kasi noon, yung may mga vacuum sa bahay, ang yaman-yaman nila. Ang afford lang kasi namin noon is yung palispes na walis tambo yung tawag na iba na binibili sa palengke na tigwa 100. And usually, tumatagal yun sa amin ng kalahating taon. And then, usually, yung walis tambo na yun is wala nang himay-himay yung gitna. So, nakabukaka na siya. And alam nyo ba, kapag ganun yung gamit naming walis tambo, sobrang tagal namin maglinis kasi kapag tinamaan ng walis tambo na walang himay-himay yung gitna, yung lilinisin mong sahig, hindi niya makukuha yung dumi. So, uulitin lang ulit namin siya. Just imagine, sobrang laki na talaga ng pagbabago ng buhay ko noon sa ngayon. Ang dami ng bagay na kaya kong bilhin ngayon na hindi ko kayang bilhin noon. Dati pangarap lang din namin na magkaroon ng kisame ang bahay. Kasi kapag walang kisame yung bahay mo, kahit luminis ka na ng luminis ng bahay, yung dumi, ang bilis pumapasok kasi yung bubong, meron yung gap na doon pumapasok yung mga alikabok. Actually, hindi lang basta-basta alikabok yung pumapasok sa bahay namin. Pumapasok na din doon yung mga ibon. And usually, may dala-dala silang mga ginagawa nilang pugad. Doon sila gumagawa ng pugad sa mga kahoy ng bubong namin. Kaya medyo madumi din talaga yung bahay kahit kalilinis mo pa lang. Kasi nga yung mga ibon, may mga dala silang mga tuyong dahon. And usually, pumapatak yun sa sahig namin. So, okay, mabalik na tayo sa paglilinis. Eto na nga at ibinalik ko na yung cover ng kama and yung duvet namin. Nung mga bata pa kami, wala naman kaming ganyan yung kama and yung foam. Ang meron lang kami nun is yung ginawa ng father ko na katre. Katre tawag dun sa para siyang bed frame na kawayan lang siya. And lalagyan lang namin siya ng kumot and unan. And yun na, yung iba may mga foam pa. So nakakaingit yung iba dati kasi ang lambot-lambot ng hinihiga nila. Pero yung sa amin, as in, kawayan lang. Masakit siya sa likod kung i-imagine mo, pero kung wala ka naman choice, hindi mo na siya maiisip. So, ang next ko nang ginawa is isinalang ko na tong maduduming damit namin sa washing machine para habang naglilinis ako is umaandar na din yung oras niya. Yung washing machine nga pala namin is fully automatic. So, paglabas niya, tuyo na siya and tutupiin mo na lang. To be honest, hindi talaga ako sanay maglaba kasi nung bata pa lang kami, hindi naman kami pinapayagan ng mother namin na maglaba kasi sinasabi niya is labang uwak lang yung ginagawa namin. Meron pa nga siyang ginagawa dati na ilalabahan niya yung damit, lalagyan niya ng sabon, and then sasampay niya yun ng may sabon. Parang kinukula ata yun, hindi ko na sure. So next is nagpunta na ako dito sa balcony and nalinis ko naman siya. Kung makikita nyo, madami ditong mga working equipment like treadmill, yoga mat, and yung pang abs, and meron din dyang dumbbell. Dito kami madalas nag-exercise kasi ito yung area na medyo maluwag at may mga paglalagyan ng mga gamit. Work from home kasi kami parehas, so madalas nasa bahay lang kami kapag weekdays. So humahanap talaga kami ng time na makapag-exercise at least dito sa bahay. And yay! Finally, after I think 2 hours, tapos na tayo maglinis. Nakakapagod siya, pero at the same time, nakaka-relax din. Ang sarap sa feeling na makikita mo yung buong bahay na malinis. Habang naglilinis ako ng bahay, dun ko mas na-realize kung gaano ng kadaming blessings yung binigay ni God sa amin. And we are so grateful for that. Although madami kami pinagdaanan na hirap, pero I know it's part of the process and yun yung dahilan kung bakit kami nakarating kung saan kami ngayon. Medyo nakakalungkot lang din kasi hindi na
kita ng mother ko yung mga achievements namin. Pero I know from above, she's guiding us. So para sa mga nangangarap dyan, kahit pagod na, keep on striving kasi alam ko one day makukuha nyo din at maaabot nyo din mga pangarap nyo.